Mabait ang mga alon. Dumadating sila sa mga iba't ibang taas. May mga malalakas na humahampas. May mga mahihinang dumadampi lamang. Pero mabait ang mga alon. Tinadala nila sa bawat agos ang pag-asang maitatawid. Ang umagang di na inaasahang makita dahil sa dilim ng paligid. Ang maalat na amoy na gumagising sa diwa ng bawat isa sa amin. Ang malamig na saboy ng tubig na pumapatak sa kalamnan namin. Maganda ang mga alon. Parang mga puting kabayo na nagdadala ng biyaya sa lupa na tila ipinadala ni Bathala upang umarangkada. Kargado ang mga itim na ginto sa kanilang mga siyahan. Tinatangkilik, dinadayo, kinasasabikan. Subalit, katumbas ba ng buhay ang isang salok na kaginhawaan? Sa dalampasigan ng Burgos, matatagpuan ng itinuturing ng mga lokal na itim na ginto o mas kilala sa pangalan na gamit. Hinango mula sa haynayan na Porfira Marcosii, hiniram mula sa pangalan ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Karaniwan itong hinahalo sa iba't ibang putahe. Umaabot sa mahigit kumulang 3 hanggang 7 metro sa ibabaw ng dagat ang madalas nitong tinutubuan. Sa mababatong baybayin, sa mga taliktip, sa madulas at sa nakasusugat na koral. Dala ng amihan, mula Setyembre hanggang Marso lamang tumutubo ang mga ito. Sa Barangay Sawit, isa sa mga dalubhasa sa pagkuha ng gamit si Remelin. Iket, isuti usar nga ipanyanti mga pag-aalam nga isut pangalam DJ gamit kasi mga kagusak kasi kamumet kuha kasi nagalis yung gamit tas dito mag-isut pagipanan mo Singapore niya awag. Ano kayo nga punuan nyo ka dito kasi ado akan marigatan na pa makano mapuno ito yun makaabutin si Juan Maleno. Maaga pa lamang ay naghahanda na siya para sa kanyang maghapong pakikipagsapalaran. Kadalasang umaabot ng ilang linggo ang pangongolekta nila ng gamit bago magpuno ang isang sako. At bago nila ito maaaring iproseso. Pinapatag ang gamit sa akilis. Pagkatapos irolyo ang gamit sa hinabing patpat, ibinibilad ito sa araw. Ang merkado ng gamit ay malawak, magmula sa direktang pagbili sa baybayin hanggang sa lokal na pamilihan. Isa nga salub lang kita tangget, mga 500 lang ang dati kat sa nga ribo kasi no, aglalo day umuna nga ala, tas nga salub, duwadangan lang isa. Ako idihan ba nga pati pandemic o hindi pandemic adult agkatang kasi adult may akalag abroad kasi kadagito kat medyo narigatag lang ako. Tinatangkilik, dinadayo, kinasasabikan. Ngunit, sa anong halaga?
Marami sa kanila kinikilala ang gamit bilang mabuting kapalaran at peligrosong kabuhayan. Maging sa murang edad na ipapasa ang tradisyon ng paggagamit. Tila'y nakikipagpatintero sa mga malalaking daluyo. Palagi silang taya, palaging buhay ang nakataya. Bulbulo ka na madungdungyahan isaksaka mo matinag ka ta danon sa itapwa ka mo hindi mo kasi ti abo agad makasangatak mo lang madungdungyahan. Kailangang magdoble ingat sa pagkuha ng gamit, pagkat sa isang maling kilos, maaari kang madalisdis at magkanda sugat-sugat, o di kaya tangayin ng alon. Kung buhay ang biyayang bigay ng mga alon, siya ring buwis na sinisingil. Kung dugo ang puhunan sa bawat pagsulong, siya ring dumadaloy sa bawat pag-urong. Maraming kwento ang nagpapatunay sa sinasapit ng mga naggagamit sa bayan ng Burgos. Isa na riyan ang naging kwento ng mga magulang ni Remelin. Ibigat, kapat paligos ko, di anak ko, inauna. Danak text, manang, nag-text ka. Natay, daninong kaninang nalames da. Yakamot aramid lang. Nung kasarap no anyat anak aramid. Kasi syempre may mitududwa ka mo kaya anak ko dyan. Kanya, syempre ako tiyak mamati. Hindi pa dada nagtawag na ito. May siya siya kasama niya. Nagmiss lang talaga. Imo na nga na patpalong di mother ko. Na-regret syempre. Sinundan niya pa. Yung mother ko na pa naalawin. Kat idi kwan syempre ako tatakbo di palong. Hanamit kaya. Uray mangalat ni father ko. Hanarata kinaya kasi kapisat palong. Uray nalaing nga maaglang muwi ko na da manganap. Hanarata kinaya ti kapisat palong. Tapos naalaw da asi ni mother ko. After 3 days, di father. Hindi na pasama kita, mismo kayo na birthday ko. Masakit na parang hindi, mismo kayo na birthday ko. Isip pa na kayo na. Kaya mas na ito pag-angarot na. Kaya hindi, ang gutan lang, maawan na na. Mas lang siya, kumayaan ko ito ba pa nito. Dati amok lang na lang, pagkapaspasama ka na din. Kaya yung TV ko nga, teleserye ka kasi dyan. Awalan siya nagayatan ni Apo siguro. So, tayo mo na nga till death do us part. Nariyan na ang iyong oras. Hindi mo inaasahang ito'y matapang ang haldak. Tatakbo ka, ngunit nakabuntot na sa iyong kalahati ng alon. Ikaw na namumulaklak ay babalik sa tubig na nagbigay sa iyo ng buhay. Hindi gaya ng ibang hiningang binawi ng lupa. Sa iyo ay ang hangin at tubig. Susundan ka rin naman ng iyong minamahal upang ikay sagipin. Haltak niya may walang binatbat. Kanya ka pa rin sasamahan sa mahapting kawalan. Sasabayan niyo ang alon sa kanyang sayawin at awitin na yari sa silbaton ng hangin. Sa kada urong nito sa iyong nanlalantang mga binti, ikaw ay napasasayaw rin. Sa kada sulong na may, ang sigaw ng desperasyon na nagiging musika sa ilalim ng tubig. Tuloy kayo pa lang gamit mo. Buhay na tayo may isang pagsapulan.
kan manumet lang dandong agawan met ada seasonal leta. No ang gawad mapan awan met di sa bali nga paggedan. So anong sad? Awan ba di buteng mo nga Kada gito akat addan. Idi akat halong na. Kada gito akat talaga addan nagkapubya. Ado ti taga ito yan nga medyo mabuti nga na taga pupateta. Talaga nung akala ka talaga yun narigat. So una dapat nagminat gamit hindi dapat amo ng sarot rigat agala. No kasanod ka rigat agala narigligat tumanon wete ibilag mo muna de bilag mo narigligat tumanon. I-explain mi ba't kanya na no kasanod ka rigat na madam ko. Padasen dam uray mayo padasen tapno amo yun no sam trigat biyat ibangan. Sa nais na maiahon ng kanyang pamilya sa kahirapan, si Remeline at ang kanyang pamilya ay patuloy pa rin na nangongolekta ng gamit. May bahid man ng takot sa bawat pagsulong dulot ng magulang na sa gamit. Mas kinakatakutan nila kung walang dala sa parin, magsalita sa Patuloy silang lumamaybay sa dagat ng pangarap kahit minsan asang makakaahon mula sa kalaliman. Isang ang alon sa dagat. Nakikita na susunod. Dinadaanan ng liwanag. Sapagkat nasisilayan at alam mong iyon ay alon. At kapag tuluyang bumagsak sa dalampasigan, wawala. Pero ang dagat, naroon pa rin. Alon ay ibang anyo lamang ng dagat na nagdaan nitong una. Minsa'y galit na alon. Kaya pa rin, ang dating bagsik ay magiging panayan. Ang nooy mapaminsalang paghampas, ang hihilom sukat sa ang mga alon na mapanakot ay papalan.